Hello mga kaibigan, welcome sa ating channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga pinakamayamang bansa sa mundo ngayong 2026. Hindi lang ito ayon sa isang source, kundi batay sa iba't ibang pag-aaral at data mula sa IMF, Visual Capitalist, CEO World at iba pa. Tara, simulan na natin. Ano nga bang sukatan ng yaman ng bansa? Una sa lahat mga kaibigan, mahalagang malaman ninyo na iba-ibang sukatan kung paano masasabing pinakmayaman ang isang bansa. May dalawang common na paraan. Ang GDP o ang Gross Domestic Product. Ito ang laki ng ekonomiya ng bansa kung bubuin ang lahat ng produkto at serbisyo. At ikalawa ay ang GDP per capita, kung magkano ang kita ng kada tao na mas sinasabi kung gaano kayaman ang average na mamamayan. Ang GDP per capita ay madalas ginagamit para i-rank ang mga pinakmayamang bansa. Dahil dito, hindi lang tinitingnan kung malaki ang ekonomiya, kundi kung gaano kalaki ang kita ng bawat tao sa bansa. Ang mga pinakmayamang bansa sa mundo ngayong 2026 ayon sa GDP per capita batay sa pinakabagong ranking para sa 2026. Una sa ating listahan ay ang Monaco, ang maliit na prinsipalidad sa Europa ang nanguna sa listahan dahil sa napakataas na kita ng mga tao na halos $256,000. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang Liechtenstein, isa pang maliit pero sobrang yaman na bansa sa Europa na may mataas na GDP per capita. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang Luxembourg, pinakmayamang bansa sa Europa na may malaking banking at financial sector. Ikaapat ay ang Ireland, patuloy na umangat dahil sa foreign investment at tech companies. Ikalima ay ang Switzerland, kilala sa matatag na ekonomiya at banking industries. Ika-anim ay ang Iceland, maliit ang populasyon pero mataas ang kita ng kada tao. Ikapito ay ang Singapore, nanguna sa Asia at kilalang financial hub. Ikawalo ay ang Norway, malakas sa energy, welfare at high living standards. Ika-siyam sa ating listahan ay ang United States, isa sa pinakamalaking ekonomiya at mataas din ang kita ng kada tao. Ika-sampu sa ating listahan ay ang Denmark at Netherlands. Matatag at progresibo ang ekonomiya ng mga bansang ito sa Europa. Tandaan mga kaibigan, iba ang ranking depende sa source at kung GDP per capita o nominal GDP ang ginagamit. Pero kadalasang pare-pareho ang mga pangalan sa top spots. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagiging pinakmayaman ay hindi nangangahulugang perfect ang lahat sa isang bansa. Ito ay indikasyon ng economic output at income per person. Pero hindi nito sinasabi ang tungkol sa kalidad ng buhay, cost of living, access sa education at healthcare. Halimbawa, ang Monaco at ang Liechtenstein ay napakaliliit na mga bansa at may kakaunting populasyon, kaya mataas ang GDP per capita nila. Pero iba ang buhay sa malalaking mga bansa na milyon-milyon ang mga tao. Ang US ay may pinakamalaking ekonomiya sa mundo batay sa total GDP. Pero hindi ito nangunguna sa GDP per capita list. Ang Singapore at Luxembourg ay palaging nasa top list dahil sa trade, finance at advanced services. Ang Norway naman ay may malaking kita rin dahil sa langis, ngunit may balancing sistema ng welfare. Kaya mga kaibigan, iba-iba talaga ang sukatan ng yaman. Kaya minsan,
Ang sukatan ng yaman sa mga pinakamalalaking mga bansa ay ang GDP, ay hindi naman palaging pinakamayaman per person. Sana natuwa kayo sa inyong natutunan sa oras na ito at marami pa sana kayo matutunan. Kung may gusto kayong topic na gusto ninyong ibahagi ko sa susunod na video, ay i-comment nyo lang sa baba ng ating video. Don't forget to like, subscribe at i-share ang video na ito. So hanggang sa muli, and as always, have a nice day, everyone.